Good day mga kind warriors, may isi-share akong tips sa inyo ngayon, no? Kung paano natin matutulungan ang mga batang may global developmental delay sa bahay lang. Alright? Una, gawin natin masaya yung learning time. Gamitin natin ang playtime para matuto sila. Pwede tayong gumamit ng blocks, ng puzzles, ng picture books, or even simple household items. Example, kapag naglalaro siya ng blocks, turuan nyo na rin siyang magbilang at mag-name ng colors. Okay? Para doon, no, meron na siyang natututunan kahit papano. Ang tip dyan, short lang but very frequent, no? Kasi baka may inip siya. Ikalawa, establish a consistent routine. Ang mga batang may GDD ay mas kalmado kapag alam nila ang susunod na mangyayari. Gumawa tayo ng daily schedule gaya ng wake up, eat, play, therapy, and sleep. No? Gumamit tayo ng picture charts o visual schedule para mas madali nilang maintindihan. Alright? Ikatlo, celebrate every small milestone. No? Kahit maliit lang yung progress tulad ng paghawak ng spoon o pagsabi ng isang word, napakalaking bagay niya kaya ise-celebrate natin 'no, para din sa gano'n ma-boost yung confidence ng bata. Gamitin natin ang praise tulad ng, "Ang galing mo anak," o bigyan natin ng maliit na reward, okey? Apat, encourage communication in any form. Kung hindi pa siya nagsasalita, okey lang 'yan. Puwede tayong gumamit ng gestures, ng pointing or picture cards 'no. Ang pinakamahalaga maramdaman ng bata na naiintindihan natin siya, okey? Always respond kapag nag-a-attempt siya makipag-communicate kahit simple lang. Ikalima, support therapy goals at home. Tatanungin natin ang kanilang mga therapist sa therapy center kung ano ang pwede nating i-practice sa bahay. Kumbaga mag-uuwi tayo ng homework. Meron diyan mga pwedeng gawin natin sa bahay tulad ng fine motor exercises o speech drills, no? Ang gagawin natin, mga 5 to 10 minutes na home practice, no? Pagka-uwi from therapy center, pahinga ng ilang oras, tapos magbigay tayo ng mga ganong drill, okay? Kaanim, provide emotional safety and patience, no? Ang mga batang may GDD ay nangangailangan ng extra patience at reassurance. Huwag niyong mamadaliin. Focus tayo dun sa progress, hindi sa comparison kung ano yung achievement ng ibang bata. Iwasan ang pagsasabing, bakit ganito kaya niya, bakit si ganyan hindi niya kaya, bakit si ano nakaganon na. Okay? Huwag ganon. Kapito, take care of yourself too. Of course, parenting a child with GDD can be tiring. Pahinga ka rin, emotionally at physically kasi mahalaga rin ang kalakasan mo para sa mga batang yan, no? Hindi pwede tayong magkakasakit kasi kung tayo ang may problema, no? Baka lalo tayo mas mahirapan na maipa-improve sila. Alright? Yes.